Hindi ka basta-basta. Wala naman po akong kinakatakutan, lalo na kapag nasa tama ako. Nagulat si Olivia nang malaman niyang si Miguelito ang napiling tumakbong mayor sa kanilang pamilya. Hindi niya maitago ang kanyang galit at agad niyang hinarap si Gustavo upang singilin ito sa desisyong ginawa. Nainis si Gustavo sa inasal ni Olivia. Pakiramdam niya'y pinapahiya siya nito sa harap ng iba. Ngunit hindi nagpaawat si Olivia, sa halip mas lalo pa niyang ipinaabot ang kanyang sama ng loob. Napuno na siya sa kawalan ng pagkilala sa kanyang mga nagawa, kaya't umalis siya ng may galit at bigat sa dibdib. Sa kabilang banda, kinausap naman ni Ramon si Miguelito. Diretso niyang sinabi na nakikita niya ang potensyal nito bilang isang mahusay na pinuno. Para kay Ramon, may kakayahan si Miguelito na maging isang epektibong mayor at handa siyang suportahan ito. Pagdating sa bahay, hindi pa rin natitinag ang galit ni Olivia. Paulit-ulit niyang ipinahayag ang kanyang sama ng loob kay Gustavo. Sa kabila ng lahat ng kanyang paghihirap at sakripisyo, pakiramdam niya'y hindi pa rin siya pinahalagahan. Hindi niya matanggap na hindi siya ang napiling tumakbo bilang mayor. Sa halip na pakalmahin si Olivia, lalo pang uminit ang ulo ni Gustavo. Diretsahan niyang sinabi na kaya hindi siya pinili ay dahil wala naman siyang laban. Mas malakas ang pangalan ni Miguelito. At yon ang dahilan kung bakit siya ang napili. Lalong bumigat ang loob ni Olivia. Sa kanyang isipan, tila nawala ng halaga ang lahat ng kanyang ginawa para sa pamilya. Pakiramdam niya'y itinapon na lang siya basta-basta na parang wala siyang kwenta sa kanila. Sinubukan namang pakalmahin ni Mayor Roberto si Olivia. Ipinaliwanag niyang ginagawa lang ito ng kanilang ama upang lalo pang palakasin ang pamilya. Para kay Gustavo, ang pagpapalakas ng kanilang pangalan ay mas mahalaga kaysa sa individual. Ngunit hindi rin napigilan ni Jackie ang kanyang galit. Pakiramdam niya ay pinagdududahan ng iba si Miguelito. Ipinagtanggol niya ito at sinabing marami na itong napatunayan kaya't hindi makatarungan ang panghuhusga sa kanya. Narinig ni Pilar ang sinabi ni Jackie at agad siyang sumabat. Pinagsabihan niya ito na huwag makialam sa usapang pampamilya. Para kay Pilar, hindi dapat nagpapasok ng ibang tao sa kanilang mga desisyon. Sa puntong ito, sumagot si Miguelito at ipinagtanggol si Jackie. Pinanindigan niyang may karapatan itong makialam dahil parte ito ng pamilya. Anuman ang opinyon nito, dapat din itong pakinggan at bigyang halaga. Nagkaroon ng pribadong pag-uusap sina Don Julio at Tanggol. Diretsahan niyang sinabi na siya ang dahilan kung bakit patuloy na nananalo ang pamilya sa politika. Siya ang nagbibigay ng lahat ng kanilang kailangan. Nagulat si Tanggol sa revelasyong ito. Napagtanto niyang si Don Julio pala ang financer ng pamilya Guerrero. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit nananatili silang makapangyarihan. Isang bagay ang naging malinaw kay Tanggol. Hawak ni Don Julio sa leeg ang buong pamilya Guerrero. Sa kabila ng lahat, lumapit si Ramon kay Tanggol at pinuri ito. Sinabi niyang humanga siya sa tapang ng anak niyang harapin si Miguelito nang walang pag-aalinlangan. Hindi ito umurong, hindi ito natakot. Buong kumpiyansa namang sinabi ni Tanggol na wala siyang kinatatakutan, lalo na kung alam niyang nasa tama siya. Malakas ang kanyang paninindigan at hindi siya basta-bastang matitinag kahit na ang kanyang mga nakakalaban ay may kapangyarihan. Habang lumalalim ang banggaan ng mga makapangyarihang pamilya, lumilinaw rin ang tunay na laban. Hindi lang ito tungkol sa politika, ito ay tunggalian ng kapangyarihan, prinsipyo at paninindigan. Ngunit sa mundong ginagalawan ni Tanggol, sino ang tunay niyang kakampi at sino ang lihim na kaaway? Sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panunood. Audio Jungle.